Life After Prison. By Silence You. Kabanata 481. Hindi na kay Mick si Lauren. Hindi sumagi sa isip niya na si Menkel ay naroroon, o na siya ay makakaisip ng ganoong ideya. Tama siya. Kalokohan, malamang inilipat ng batang iyon si Miss Candy sa isang lugar sa labas ng lungsod at naghihintay sa atin doon. Pumunta tayo sa bahay niya at kidnapin ang asawa niya. Tingnan natin kung paano niya magugustuhan ang lasa ng sarili niyang gamot. Mabilis na sabi ng isa sa mga matatanda ng Moss Hall. Tumanggo si Menkel. Oo, baka patayin niya si Miss Candy kapag nandoon na tayo. Imposibleng mailigtas natin siya kung ganoon. Natupad sana niya ang layunin niya na akitin kayong lahat hanggang sa iyong kamatayan kaya hindi na kailangan pang buhayin pa siya. Mas maganda kung kidnapin natin ang pamilya niya. Iyon lang ang paraan para mailigtas si Miss Candy. Lauren, alam mo ba kung saan nakatira ang batang iyon? Tanong ni Mick. Naisip din niya na ito ay isang magandang plano. Nahihiyang ngumiti si Lauren. Hindi, sir. Kagabi lang namin siya nakilala ni Candy sa kalye. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagiging pabaya ko. Dapat ay tiningnan ko ang kanyang address. Pagkatapos, tiningnan niya ang oras bago nagpatuloy. Mick, dapat tayong kumilos ngayon. Sinabi ng kidnapper na papatayin niya si Candy kapag wala tayo dito ng alas 8 ng gabi. Mas mabuting maaga pa kaysa malate para masiguro natin ang kaligtasan ni Candy. Namutla ang mukha ni Mick. Tara na, dapat tayong pumunta sa gate ng lungsod ngayon. Sa lalong madaling panahon, lahat ay sumakay sa kanilang sasakyan at nagmaneho patungo sa direksyon ng gate ng lungsod. Samantala, nag-uusap sina Severin at Candy sa kagubatan sa labas ng lungsod. Supreme Leader, madaling maghinala si Menkel. Ano ang dapat nating gawin pagdating niya rito? Paano kita matutulungan? Tanong ni Candy. Pinag-iisipan ni Severin ang kanyang mga tanong na may pagkasimangot sa mukha. Sayang naman at wala akong lubad. Mas kapanipaniwala kung itali kita ng lubad. May naisip ako. Hinubad ni Candy ang kanyang outerwear at pinunit ito ng strips. Pagkatapos ay itinali niya ang mga dulo upang bumuo ng isang pansamantalang lubad. Gamitin natin ito sa halip. Medyo kumpiyansa ako sa kalidad ng aking damit. Hindi napigilan ni Severin na matawa nang makita si Candy na walang naiwan kundi isang manipis na t-shirt. Huwag mo nang isipin na kung gagawin ko. Ngumiti siya at saka itinali ang mga kamay ni Candy sa likod niya. Mas katulad niyan. Masayang tumango si Severin sa kanyang gawa. May natitira pang tela. Ipasok mo sa bibig ko. Iyan ang ginagawa ng lahat ng kidnapper sa pelikula. Sabi ni Candy. Medyo natahimik si Severin. Drama queen ang babaeng ito, okay. Hindi ako makapaniwalang imumungkahi niya iyon. Gayunpaman, ginawa niya ang eksaktong iminungkahing lahat para maging mas kapanipaniwala ang buong pagkidnap. Sa sandaling ipasok niya ang tela sa bibig ni Candy, nakita nila ang isang prosesyon ng mga kotse na papalabas sa sentro ng lungsod at mabilis na patungo sa kanilang lokasyon. Hihihi. Parating na sila. Sabi ni Severin habang nakatayo sa likod ni Candy. Pasensya na kung pinaghirapan kita. Halos sumabog sa kaligayahan ang puso ni Candy nang sabihin niya iyon. Siya ay isang makatwirang tao. Napakaswerte ko na binigyan niya ako ng pagkakataong umarte ng isang kidnapping scene. Life After Prison. Kabanata 482. Candy. O mahal kong anak. Ayos ka lang ba? Wala nang ibang gustong gawin si Mick kundi ang magmadali at iligtas si Candy nang makita niyang nakatali si Severin sa likuran niya. Ngumisi si Severin at ipinatong ang kamay sa ibabaw ng ulo ni Candy. Ikaw ay dapat na master ng Moss Hall. Iminumungkahi kung huwag kang kumilos ng padalos-dalos, dahil kung gagawin mo ito, maaari kang magpaalam sa iyong anak na babae. Ang lakas ng loob mo. Hiniling mo ba sa kanya na pumunta dito para lang mapatay mo ang anak ko sa harap ng sarili kong mga mata? Pagbabayaran kita kapag ginawa mo iyon. Galit na galit si Mick. Gayunpaman, medyo kumalma siya nang makita niyang hindi nasaktan si Candy. Ang kanyang pinakamasamang takot sa Candy ay magaspang ay walang batayan. Sa buong paglalakbay sa kotse, nag-aalala siyang may sakit,
Kalahating inaasahan na makita si Candy na bagbog at namamaga nang dumating siya sa lugar ng pagpupulong. Mick, masama ang kutob ko dito. Sabi ni Menkel. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mick na nakakunot ang noo. Nakikita mo ba doon? Si Candy ay nakasuot lamang ng kanyang t-shirt at ang kanyang outerwear ay wala kahit saan. Tiyak na hinubad ito ng kidnapper sa kanya. Natatakot ako na ang kahinhinan ng iyong anak ay nadungisan. Ako. Galit na galit si Mick. Gayunpaman, alam niyang mas mahalaga na makalabas dito ng buhay si Candy. Kung tungkol naman sa kahinhinan niya, haharapin niya iyon mamaya. Ang kanyang numero unong prioridad ay ang iligtas si Candy mula sa mga kamay ni Severin. Hoy bata, pinapunta mo kami dito. Well, nandito na kami. Palayain mo ang anak ko kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Mag-away tayo ng isa-isa. Itinaas ni Mick ang kanyang kamao at sumulong ng ilang hakbang. Mariin niyang tinitigan si Severin, na sana ay mapunit niya ito sa 1,000,000 piraso doon at pagkatapos. Bahagyang ngumiti si Severin. Hahaha. Gusto ko ng one-on-one na away ngunit pagkatapos ay muli, hindi ako mahilig kumuha ng order mula sa ibang tao. Tsaka hallmaster ka, kaya dapat magaling ka talagang lumaban. Gusto kong magsimula sa ibaba at pumili ng sarili kong kalaban. Ikaw. Nanginginig ang sulok ng bibig ni Mick habang iniisip. Paano ko siya hahayaang pumili ng kalaban niya kung medyo mataas ang kanyang natamo? Paano kung pumili siya ng taong mas mababa ang attainment kaysa sa kanya? Manunood ba talaga ako habang isa-isa niyang inilalabas ang mga tauhan ko? Siyempre, naroon din ang katotohanang nasa kamay pa rin ni Severin si Candy, na alam niyang hindi madaling malutas. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi gawin ang sinabi ni Severin. Ano ang problema? Nag-aalala ka ba na pipiliin ko ang isang taong mas mahina kaysa sa akin at mamamatay siya sa pakikipaglaban sa akin? Ngumiti ng masama si Severin, para siyang masamang tao. Sige. Pwede kang pumili. Sabi ni Mick sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Muntik na niyang pilitin ang huling salita. Ngumiti si Severin at iniskan ang grupong nasa harapan niya bago itinuro ang puting buhok na Menkel. Pinipili ko siya. Hihihi. Mukha siyang payat at mahina kaya hindi dapat mataas ang kanyang natamo. Dapat madaling makitungo sa kanya. Sigurado ka bang gusto mo akong piliin, anak? Medyo natigilan si Menkel. Tapos may ngiti sa mukha niya habang nag-iisip. Ito ay dapat ang kanyang malas na araw. Pinili niya ang pinakamalakas sa ating lahat. Life After Prison. Kabanata 483. Tumanggaw si Severin at masayang sinabi. Oo, ikaw. Ikaw ang unang mamamatay, matanda. Ang iba sa inyo ay nananatiling nakatayo kung nasaan kayo. Papatayin ko ang babaeng ito dito kapag may gumalaw kahit 1 pulgada sa inyo. Magaling. Mahusay, sige. Malamig na ngumiti si Menkel at dahan-daang naglakad papunta kay Severin. Talagang payat at matanda na ako. Brat, alam mo kung paano pumili ng mga mahina ang kakayahan. Lihim na napangiti si Mick sa sarili ng piliin ni Severin si Menkel. Dapat may hiling ng kamatayan ang batang ito. Pinili niya si Menkel sa lahat Jenga tao. Para na siyang patay. Si Menkel ang second elder sa blood drinker gang kung tutuusin. Maging si Mick ay walang kap-ares sa kanya. Lumakad ng ilang hakbang si Severin nang makita niya si Menkel na naglalakad palapit sa kanya. Hindi lang payat at mahina ang itsura mo kundi mukha ka pang magnanakaw. Magsasagawa ako ng public deed kung lilipulin kita. Hahaha. Dapat pasalamatan mo ako sa pagbigay ng paghiling ng kamatayan mo, maliit kang punk. Matuturuan ka niya na magsalita sa akin ng ganyan. Napahinto si Menkel sa paglalakad ng nasa layo na siya 10 talampakan ang layo mula kay Severin. Sa palagay mo ba ay magkakaroon ka ng oras upang pigilan ang iba na iligtas si Candy kapag nagsimula na tayong mag-away? Mangarap ka, bata. Ikaw ang may pinakamasamang swerte na nakita ko sa sinumang tao. May sasabihin ako sa iyo. Sa totoo lang, ako ang pinakamalakas sa lahat dito. Nako, hindi na ako makapaghintay na patayin ang punk na ito at iligtas si Candy.
Pupurihin ako bilang bayani sa pagligtas sa dalagang nasa pagkabalisa. Sino ang nakakaalam, baka magbago pa ang tingin niya sa akin at pumayag na pakasalan ako kapag nakita niya akong sumugod para iligtas siya. Masayang naisip ni Menkel. Nagsimula siyang masayang magpantasya tungkol sa pagpapakasal kay Candy, hindi niya alam na papalapit sa kanya ang kamatayan ng paisa-isa. Hahaha. Nambobola ka, mas maganda pa ang narinig kong kasinungalingan kaysa dyan. Sabi ni Severin. Napagpasyahan niyang ipagpatuloy ang pagkilos at talagang naging kasiya siya ang buong bagay kahit na ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng ganito. Bastos, tayo ba? Ituloy na natin yan. Agad na natuon ang mga mata ni Menkel at pagkatapos ay binilisan niyang sugurin si Severin. Upang isara ang layo na 10 talampakan ay paglalaro ng bata para sa isang antas ng 7 malalim na master tulad ng Menkel. Sa isang kisap mata, humarap siya kay Severin, na ang kanyang kamao ay pumutok sa espiritual na enerhiya na nakataas. Pagkatapos, binato niya ito ng suntok. Masyadong mabagal, matanda. Madaling naiwasan ni Severin ang suntok sa bilis ng kidlat. Ano? Nawala ang ngiti sa mukha ni Menkel. May tiwala siyang siguradong patay na si Severin pero iba pala ang katotohanan. Ang bilis niya. Hindi ka panipaniwala. Nako. Sa pagkatulala ni Menkel, sinamantala ni Severin ang pagkakataong umatake. Napakabilis ng kamay niya na dumapo sa ibabaw ng ulo ni Menkel bago pa man lang namalayan ng huli ang nangyayari. Boom! Isang mahinang kalabog ang umalangaw-ngaw sa hangin at agad na pinalipad si Menkel sa susunod na segundo bago lumapag ng mabigat 50 talampakan ang layo. Nagsimulang bumulwak ang dugo sa kanyang bibig, pagkatapos ay wala na. Patay na siya. Ano? Hindi ito maaari. Isang pakiramdam ng surrealness ang nahulog kay Mick at sa iba pa. Napakabilis ng lahat na hindi na makasabay ang kanilang isipan. Paano maaalis ang malakas at makapangyarihang Menkel sa isang suntok? Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Isang mabilisan na pagpatay. Life after prison. Kabanata 484. Ang oras mula sa suntok ni Menkel hanggang sa kanyang kamatayan ay wala pang 1 segundo. Kung tutuusin, bukod sa bumababa ang kamay ni Severin sa kanyang ulo, hindi man lang siya nadikit sa ibang parte ng katawan ni Severin. Oh my God! Mick, ano ang dapat nating gawin ngayon? Patay na si Menkel. Ang lahat ng matatanda mula sa Moss Hall ay nanginginig sa takot. Sila ang susunod sa pila ngayong patay na si Menkel. Si Lauren lang ang nasa sabik na makita si Menkel na patay na nakahandusay sa lupa. Sa sobrang tuwa niya ay halos tumalon-talon siya sa mismong kinatatayuan niya. Oo, patay na si Menkel sa wakas. Hooray! Ang galing ng batang iyon. Medyo nahiya si Mick sa inasal niya. Kumunat ang noo niya at tinanong siya. Bakit ka tuwang-tuwa? Ang ibig sabihin ng pagkamatay ni Menkel ay tayong lahat, kahit nasabay tayong umatake, ay walang laban sa batang iyon. Huwag kang mag-alala, Mick. Wala siyang gagawin sa atin. Kung hindi, hindi niya pinili si Menkel bilang kanyang unang kalaban. Ngumiti si Lauren sa kanya. Nataranta ang iba. Hindi nila alam kung ano ang sinasabi ni Lauren. Sa sandaling iyon, naglakad si Severin papunta kay Candy. Kinaligan siya nito at inilabas ang tela na nakalagay sa bibig niya. Supreme Leader, napakalakas mo. Hanga ako sa iyo. Nasasabik na sabi ni Candy pagkalabas ng tela sa bibig niya. Supreme Leader. Anong nangyayari dito? Si Mick at ang iba pang matatanda ay lalong nalito sa kung paano nangyayari ang sitwasyon. Ngumiti si Lauren. Mick, kilalanin ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple. Ano? Hiningal ang lahat, iniisip kong mali ba ang narinig nila. Hindi nila inaasahan na ang kidnapper ay si Severin, ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple. Tatay, huwag kang mag-alala. Talagang ayos lang ako. Penik namin ang kidnapong ko para madala mo rito ang pinagtitiwalaan mo. Sabi ng Supreme Leader gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa pakikipag-ugnayan sa Blood Drink Gang sa iyo. Lumapit sina Candy at Severin kay Mick, at nakangiti niyang hinayla ang kamay ng ama. Yung peke yung kidnapang. Kalokohan, nagloko lang kayong dalawa.
Hindi nakaimik si Mick. Tapos tumingin siya kay Candy at nagtanong. Siya ba talaga ang Supreme Leader? Ngumiti si Candy at sumagot. Tingnan mo ang singsing na suot niya. Hindi pa ba sapat na patunay iyon? Agad namang humakbang si Mick at lumuhad sa harap ni Severin. Ako, si Mick Whitley, at ang master ng Moss Hall, ay magalang na bumabati sa Supreme Leader ng Dracodeus Temple. Agad namang sumunod ang iba at isa-isang lumuhad sa lupa. Magalang naming binabati ang Supreme Leader. Sariwa pa sa kanilang isipan ang imahe ni Severin na madaling pinatay si Menkel sa isang suntok. Nagulat sila nang malaman na hindi lamang si Severin ang Supreme Leader ng Dracodeus Temple, kundi siya ay napakalakas. Tumingin si Severin kay Mick at nagtanong. Mr. Mick, mapagkakatiwalaan ba lahat ng lalaki dito? Natigilan si Mick. Magtiwala ka, Supreme Leader. Ang lahat ng mga lalaki dito ay nangako ng kanilang katapatan sa akin. Maaari mong ilagay ang iyong buong tiwala sa kanila. Tumanggaw si Severin. Ang peking kidnapping ay isang harapan lamang para parusahan ang mga vermin sa paligid mo. Sana mapatawad mo kami para doon, Mr. Mick. Life After Prison. Kabanata 485. Siyempre. Ito ay lubos na naiintindihan. Nakahinga ng maluwag si Mick. Saglit doon, natakot siya sa pag-iisip na siya at ang lahat ng taga-Moss Hall ay malipol. Ito ay ganap na wala sa kanyang inaasahan na ang sitwasyon ay nauwi sa kanyang pabor. Maaari kayong bumangon dahil lahat tayo ay nasa iisang koponan dito. Napatayo lang ang lahat matapos iwagayway ni Severin ang kanyang kamay, senyales na bumangon na sila. Supreme Leader, ang galing mo sa pag-arte. Itinali mo pa si Candy para maging mas kapani-paniwala ito. Pinag-alala mo ako. Nakangiting sabi ni Mick, pagkatayo niya. Wala akong pagpipilian kundi gawin iyon nang mabalitaan ko kay Lauren na pupunta rin dito si Menkel. Hindi ko maaaring ipagsapalaran na matuklasan Menkel na ang kidnapping ay isang peke dahil baka atakihin niya kayo o ay hostage pa kayo. Pinakamabuting patayin ko siya. Okay na ang lahat ngayong patay na siya dahil mapagkakatiwalaan ko kayong lahat dito. Sabi ni Severin. Kasiyahang tinanguan ni Mick ang kanyang ulo. Tapos kay Lauren, sabi niya. Lauren, hindi ako makapaniwala na inilihim mo sa akin ang lahat ng ito. Dapat sinabi mo man lang sa akin. Mangyaring huwag sisihin si Lauren. Ako ang nagutos sa kanya na itago ang tunay na layunin, na kung saan ay upang talakayin kung paano alisin ang Blood Drinker Gang, ng paghiling sa inyong lahat na pumunta dito ng isang lihim mula sa iyo. Mabilis na paliwanag ni Severin. Oo, syempre, Supreme Leader. Iyan ay napakamaalalahanin sa iyo. Ngayon na natagpuan ka na namin, hindi na namin kailangang mabuhay sa takot sa Blood Drinker Gang. Nasa sabik na sabi ni Great Elder. Supreme Leader, napakalakas mo. Namangha ako kung paano mo pinatay si Menkel sa isang suntok. Dapat mong malaman na ang kanyang natamo ay medyo mataas. Nakangiting sabi ni Second Elder. Hihihi, hindi ko inaasahan na ang taong gustong patayin ng Blood Drinking Gang ay siya pala ang Supreme Leader. Ngunit ito ay isang magandang bagay na nangyari sa ganitong paraan, dahil hindi namin siya mahahanap kung hindi nangyari ito. Tumanggaw si Candy. Bakit ba ako naamoy barbecue sa inyo? May barbecue food ba kayong dalawa? Tanong ni Mick matapos singhot ang katawan ni Candy at Severin. Yup. Inilibrera ko ng Supreme Leader sa isang barbecue restaurant kaninang hapon. Nakangiting sagot ni Candy. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Mick. Medyo hindi siya nakaimik sa katotohanan na si Candy ay nag-e-enjoy sa barbecue na pagkain kasama si Severin habang siya ay nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, si Menkel ay nagutos. Kayong mga lalaki dyan, dalhin ang bangkay ni Menkel sa lugar na iyon doon at alisin ito. Siguraduhing walang makakaalam. Maghintay. Biglang sigaw ni Severin, at napatigil silang lahat. Dalhin mo muna sa akin ang telepono ni Menkel. Magdududa ito ng Blood Drinker Gang kapag tumawag sila at walang sumasagot. Life After Prison. Kabanata 486. Sa tingin ko hindi na kailangan yon. Napakaraming lalaki ang dinala namin dito, at dapat isipin nila na buhay pa si Menkel,
kaya hindi dapat maging problema ang pagpatay sa iyo. Tsaka hindi naman sila tatawag ng ganito kagabi. Gabi na. Kahit gawin nila, iisipin na lang nila na si Menkel ay natutulog o nakikipaglokohan sa mga babae sa massage parlor kung hindi naman siya kilala. Sabi ni Candy matapos pag-isipan ang mga sinabi ni Severin. Pagkatapos ay idinagdag niya pagkatapos ng isang paghinto. Ngunit, hindi ito naaangkop kung tatawagan nila siya bukas. Tumanggaw si Severin. Paano ito? Kalimutan na natin ang phone niya at tanggalin na lang ang katawan niya. Para makaiwas sa hindi magandang sitwasyon, aalis tayo mamayang gabi para makarating tayo sa Riversen bago madaling araw. Pagdating doon, magpapaulan tayo ng surprise attack sa Blood Drinker Gang at lalabas na mananalo dahil hindi sila handa. Nagningning ang mga mata ni Mick sa plano. Kamanghamanghang plano, Supreme Leader. Mainam kung palihim nating palibutan ang kanilang punong tanggapan sa alas 3 o alas 4 ng umaga, at lipulin sila nang hindi nila nalalaman kung ano ang tumama sa kanila. Napaisip si Severin at sinabing, ipaubaya mo sa akin ang mga fighters na may mataas na natamo. Ang iba naman sa kanila, well, hindi dapat maging problema para sa inyong lahat at kayo na ang bahala. Tama ba ako? Magtiwala ka, Supreme Leader. Wala namang problema. Si Mick at ang iba pang mga piling mandirigma mula sa Mass Hall ay kumabog ng kanilang dibdib, tiwala na magagawa nila ang gawaing itinakda para sa kanila. Tumanggaw si Severin. Naayos na ang plano noon. Dapat bumalik muna kayong lahat sa Brookborn. Sigurado akong hindi pa kayo nakakakain ng dinner nyo kaya kumain muna kayo, pagkatapos ay pupunta tayo sa Riversen. Oo, Supreme Leader. Tuwang-tuwa ang lahat. Nasaksihan nila kung gaano kalakas si Severin. Kasama niya sa kanilang koponan, ang pagbagsak ng Blood Drinker Gang ay magiging kasing dali ng 1, 2, 3. Iniwas ni Severin ang kanyang mga mata sa grupo at sinabi, lahat, mangyaring ilihim ang aking pagkakakilanlan sa ngayon. Maaari mo lang akong tawaging Mr. Severin. Hindi pa rin alam ng pamilya ko na ako ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple. Gusto kong ipagpatuloy ang dati kong buhay bilang isang ordinaryong tao. Oo, Supreme Leader. Sabay-sabay sina Mick at ang iba pa na nakayuko at nakakuyom na mga kamay na nakaposisyon sa harap ng kanilang dibdib. Pagkatapos, napagtanto ang kanilang pagkakamali, mabilis silang nag-chorus. Oo, Mr. Severin. Hindi nagtagal, inutusan ni Mick ang kanyang mga tauhan na tanggalin ang katawan ni Menkel. Matapos mag-isip ng mabuti ay sinabi ni Severin kay Mick. Nabalitaan ko mula kay Candy na mayroong maraming underground forces sa Riversen. Wala akong pakialam na tulungan kang ibagsak ang Blood Drink Gang ngunit nag-aalala ako na ang ibang mga gang ay darating para sa Mass Hall pagkatapos nito. Magagawa mo bang alagaan ang iyong sarili kung mangyari iyon? Dito, huminto siya at ngumiti ng malungkot. Pagkatapos ng lahat, ang Mass Hall ay mukhang hindi masyadong gumagana para sa sarili nito. Hindi ito ang eksaktong pinakamalakas na grupo doon. Huwag kang mag-alala, Mr. Severin. Ang ibang mga gang ay magugulat na gumawa ng anumang bagay kapag nakita nila kung paano natin nalipol ang Blood Drink Gang sa loob lamang ng isang gabi. Pagkatapos nito, ikakalat namin ang balita na mayroon tayong isang makapangyarihang tao na sumusuporta sa amin upang ang ibang mga gang ay hindi maglakas loob kung alam nilang mahina tayo. Paliwanag ni Mick pagkatapos mag-isip tungkol sa bagay-bagay ngayong gabi kung ano ang sinabi ni Severin. Tama. Magiging marumi tayong mayaman kapag kinuha na natin ang mga asset ng Blood Drinker Gang. Magagamit natin ang perang iyon para mag-recruit ng mas maraming tao para palakasin ang Mass Hall. Kung gayon, hanggat nag-iisa tayo, wala tayong dapat ikatakot. Sabi ng Great Elder. Tumanggaw si Severin. Okay, mukhang napagdesisyonan na ang lahat. Hindi nagtagal, ang lahat ay nagmaneho pabalik sa Brookborn at naghapunan sa isang restaurant. Hindi na sumama sa kanila sina Severin at Candy dahil kumain na sila, kaya sinamahan ni Severin si Candy na mamili ng mga damit. Kusa niyang binayaran ang bagong jacket ni Candy dahil gusto niyang bumawi sa luma nito. Pagkatapos, pagdating ng alas 11, si Severin at ang lahat mula sa Mass Hall ay nagmaneho patungo sa Riversen City. Life after prison.
Kabanata 487. Lumipas ang mga minuto. Dumating si Severin at ang iba pa sa Draco Hall pasado 2:00 ng madaling araw. Mr. Mick, bumalik ka na. Patay na ba si Severin? Nagmamadaling nagtanong ang lahat ng naiwan nang makitang bumalik na siya. O mabuti. Bumalik na rin si Miss Candy. Ibig sabihin siguradong patay na si Severin. Sabi ng isang binata. Tingnan mo kung paano ka magsalita. Angal ni Mick. Nabigla siya nang marinig ang mga salitang iyon. Kung tutuusin, si Severin ang Supreme Leader. Mapapahamak siya kung hahayaan niya silang magsalita ng ganoon sa harap niya. Tapos pinakilala niya si Severin. Lahat, ito si Mr. Severin. Ginawa niya ang kidnapping para mapunta tayo sa meeting location para mapag-usapan natin kung paano papabagsakin ang Blood Drinker Gang ng sama-sama. Ano? Ibagsak ang Blood Drinker Gang? Biro ba ito? Sabi ng may nagtatakang sabi. Maaari ba? Tutulungan ba talaga tayo ni Mr. Severin na ibagsak ang Blood Drinker Gang? Bagamat kaibigan natin ang kaaway ng ating kalaban, pero kaya ba talaga nating pabagsakin ang makapangyarihang Blood Drinker Gang? Nanandyas ng ibang tao. Halatang hindi sila kumpiyansa na mananalo sila laban sa Blood Drinker Gang. Tumahimik ang lahat. Si Mr. Severin ang pumatay kay Menkel. Siya na ang magiging panauhing pandangal natin mula ngayon. Ituturing ninyong lahat ang kanyang mga salita tulad ng aking mga salita at pakikitunguhan siya ng may paggalang sa tuwing makikita ninyo siya. Naiintindihan. Agad na sabi ni Mick. Nagsimulang mag-usap ang lahat nang marinig nila ang sinabi ni Mick. Ano? Ang second elder ng Blood Drinker Gang ay pinatay ni Mr. Severin. Siguradong napakataas na ng kakayahan niya noon. Ito ay kamangha-mangha. Siya ay dapat na isang level 9 Profound Master. Kung hindi, si Mr. Mick ay hindi magiging ganito kakumpiyansa na tanggalin ang Blood Drinker Gang. Sigurado akong hindi tayo magkakaroon ng anumang problema dahil sinabi ni Mr. Mick. Hahaha. Malapit nang magbago ang mga bagay para sa ikabubuti natin. Gayunpaman, sumilay ang pagsimangot sa mukha ni Severin nang makita niya ang isang medyo may edad na lalaki na dahan-daang umatras palabas ng karamihan nang walang nakakapansin. Sa ilalim ng balabal ng gabi, matagumpay na naabot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pasukan ng punong tanggapan. Hindi pwede yan sa ilalim ng relo ko. Kudlit, naisip ni Severin. Malamig siyang ngumiti, at sabay lundag, tumakbo patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ano? Agad na tumalikod at tumakbo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki nang mapagtantong pumutok ang kanyang saplot. Gayunpaman, hindi siya tugma para kay Severin sa mga tuntunin ng bilis. Sa isang kisap mata, naabutan na siya ni Severin, at pagkatapos ay sinuntok siya sa lupa. Noon lang tumakbo si Mick at ang iba pa. Life After Prison. Kabanata 488. Zaydon Wood, bastos ka. Ikaw ay papunta sa iyong pag-agaw sa amin, di ba? Kakaiba ang kinikilos mo nitong mga nakaraang araw. Well, ngayon alam na namin na dahil umaarte ka bilang especially iyan ng Blood Drinker Gang. Sabi ng Great Elder, pinandilatan siya ng nakakuyom ang mga kamao. Zaydon, palagi ka naming tinatrato ng maayos. Hindi pa banggitin, ikaw ang taiman ng Moss Hall. Paano mo kami ipagkanulo kung binibigyan ka ng daan-daang libong dolyar na gastusin bawat buwan? Tanong ni Mick sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Biglang napangiti si Zaydon na ikinagulat ng lahat. Hahaha. Masisisi mo lang ang sarili mo sa pagtataksil ko dahil hindi mo ako papayagang pakasalan si Candy. Tsaka, binabayaran din ako ng Blood Drinker Gang para sa serbisyo ko. Siguradong buburahin nila ang Moss Hall kapag nasagasaan na nila ang paghihimagsik mo. Sinabi sa akin ng pinuno ng gang na pupunta siya rito kasama ang iba pang matatanda at papatayin ka kung maglakas loob kang maghimagsik laban sa kanila. Pagkatapos, ako ang papalit bilang bagong master ng Moss Hall. Isa pa, nangako rin silang gagawin kung asawa si Candy. Namula si Candy sa galit nang marinig iyon. Pinandilatan siya nito at sinabing, nakakahiya ka Zaydon. Nasabi ko na sayo na ayoko sayo sa ganyang paraan. Palagi kitang nakikitang kuya at wala nang iba pa. Tsaka bakit ba masyado kang nahuhumaling sa akin?
Hahaha. Ako. Nahuhumaling sayo. Sa palagay ko matatawag mong pagkahumaling ang nakakaubos ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa iyo. Wala na akong ibang masabi kahit kanino sa inyo ngayong nasa kamay mo na ang buhay ko. Patayin mo ako o pahirapan, wala akong pakialam. Tiwala si Zaydon na hindi siya papatayin ni Mick dahil marami siyang ginawang kontribusyon sa Moss Hall. Sa karamihan, siya ay makulong ng ilang oras. Gayunpaman, tiwala rin siyang makakalaya siya kahit mangyari iyon kahit alam niyang tiyak na hindi siya tatanggapin ng mga ito sa grupo. Bukod dito, sila ni Candy ay palaging masaya sa isang magandang relasyon sa isa't isa. Nagbigay ito sa kanya ng ilusyon na ibinahagi ni Candy ang kanyang nararamdaman at ang pagtitiwala na magagawa niya itong asawa. Mabuti kung gayon. Hayaan mong pagbigyan kita ang iyong hiling. Malamig na ngumiti si Severin at tinadyakan si Zaydon sa dibdib. Nagsimulang bumulwak ang dugo sa bibig ni Zaydon. Nilagay niya ang kamay niya sa dibdib habang nakatingin kay Severin na may gulat na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa matapos ang isang alon ng kumbulsyon ay napunit sa kanyang katawan. Isa pang instant na pagpatay ni Severin. Ito. Napalingon ang lahat kay Mick. Biglaan ang nangyari. Hindi nila akalain na papatayin ni Severin si Zaydon ng ganoong kabangges. Natigilan din si Mick. Tulad ng nabanggit ko, si Mr. Severin ay may hawak na kapangyarihang katulad ko. Dapat tayong magpasalamat sa kanya sa pagpuksa sa isang especially iya. Tawagin ang lahat at agad na maghanda para sa pagsalakay sa blood drinking gang. Lalong nagkaroon ng respeto si Candy kay Severin nang makita niya kung gaano ito terminado. Sa karamihan ng tao, sabi niya, nararapat na mamatay si Zaydon dahil sa pagiging especially iya. Buti na lang nahuli siya ni Mr. Severin bago pa siya nagkaroon ng pagkakataong mag-report pabalik sa blood drink gang. Siguradong alam ninyong lahat kung ano ang kahihinatnan natin kapag nagawa niya iyon. Tama si Miss Candy. Maghahanda na sana ng maaga ang blood drinker gang kung alam nilang sasalakayin natin sila. Kahit na manalo tayo sa huli, marami sa atin ang mawawalan ng buhay sa mga tauhan natin. Kaya naman, isang tuso at tusong taong tulad ni Zaydon ang dapat patayin. Oo, dapat siyang patayin. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon, dahil alam nilang lahat na naghihintay sa kanila ang kamatayan kung bumalik si Zaydon para magsumbong sa blood drinker gang. Ang ilan sa kanila ay pumunta upang tawagan ang iba at hindi nagtagal, 2,000 o higit pang mga tao ang nagtipon sa bakuran. Tara na, sigaw ni Mick at nagmarcha ang lahat patungo sa headquarters ng blood drinker gang. Maaaring ipagmalaki ng blood drinker group ang maraming miyembro ngunit karamihan sa kanilang mga piling mandirigma ay nakatalaga sa kanilang punong tanggapan. Magiging madali kong ilabas ang maliliit na fries sa isa pa, mga kuta noong minsang pinatay ni Severin at ng iba pa ang lahat ng mga piling mandirigma sa panahon ng pagsalakay. Sa lalong madaling panahon, pinalibutan ni Severin at ng iba pang miyembro ang mga vilya sa punong tanggapan. Dapat nating tahimik na ilabas ang mga gwardya sa gate bago pumasok. Bulong ni Mick kay Severin, sa labas ng pader. Life after prison. Kabanata 489. Tumanggaw si Severin at sinabing, ako na ang bahala sa mga guard. Hindi nila ako kilala kaya pwede ko na lang silang puntahan at patayin sila ng mabilis. Saka siyang ngumiti at naglakad patungo sa direksyon ng gate. Gaya ng inaasahan, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang mga gwardya na tingnang mabuti ang kanyang mukha bago sila nakahandusay na patay sa lupa. Lahat ng miyembro ng Moss Hall ay lumabas sa kanilang pinagtataguan. Sugod. Utos ni Severin sabay kaway ng kamay at agad silang nagtatakbo sa headquarters. Marami sa mga miyembro ng gang ang pinatay dahil hindi sila handa. Napukaw ang atensyon ng iba pang miyembro ng gang dahil sa kalokohan ng labanan at agad silang nagmadaling lumabas ng kanilang mga kama. Gayunpaman, agad silang pinalibutan ng mga tauhan ni Mick. Mick Whitley, maglakas loob ka bang salakayin ang aming punong tanggapan sa kalagitnaan ng gabi? Siguradong pagod ka ng mabuhay. Sabi ni Taran sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin habang nakatitig kay Mick. May humigit kumulang 7 o 800 miyembro ng gang ang nakatalaga sa punong tanggapan ngunit ang bilang ay pinutol ng kalahati pagkatapos ng pagdanak ng dugo.
Ang natitirang mga miyembro ay halos binubuo ng mga elite. Bukod sa Taran, naroon din ang mga Elder at 3 Grand Elder. Si Taran at ang 3 Grand Elder lalo na, ay makapangyarihang mandirigma. Sila ang pangunahing dahilan para sa Blood Drinker Gang na matagumpay na nakakuha ng foothold sa Riv Ursen. Sa katunayan, iniisip pa nila ang tungkol sa pagpapalawak ng kanilang abot sa Brookborn. Ikaw si Taran Zeri. Sabi ni Severin na may frosty smirk sa mukha. Natatandaan kong pinatay ko ang ilan sa iyong mga tauhan noong nagpasya kang pabagsakin ang Draco Hall. Dapat ay nagpapasalamat ka na nagpasya akong iwanan ito at gayon pa man ay naglakas loob kang ipadala ang iyong mga tauhan upang paulit-ulit kaming guluhin. Well, hayaan mo akong iligtas ka sa hirap ng paghahanap na nandito ako. Ikaw si Severin Foylet. Natigilan si Taran ngunit mabilis niyang nakilala si Severin. Naikuyong niya ang kamao niya at sinabing, "Mabuti. Gusto ko ang lakas ng loob mong pumunta dito. Mick, traidor ka. Inutusan kitang patayin si Severin at sa halip, dinala mo siya rito." Sabi ng isa sa mga Grand Elder. "Isa akong traidor. Hahaha. Noong una hindi ako isa sa inyo kaya paano mo ako matatawag na traidor?" Pang-aasar na sagot ni Mick. "Pa. Sa tingin mo ay mapapawi mo kami sa pamamagitan ng palihim na pag-atake dahil lang sa may Severin at mga numero ka sa iyong panig. Aba, mangarap ka. Hindi uobra sa aming mga elite ang maruruming pakulo mo." Ungol ni Taran. Inilapat niya ang kanyang kamay sa isang kamao at ang espiritual na enerhiya ay agad na pumutok. Isa siyang level 7 Profound Master. Okay. Sabi ng aura niya. Ikaw ang unang mamamatay. Bulalas ni Severin. Siya rin, itinaas ang kanyang kamay sa isang kamao na may pagkakaiba lamang ng hindi pag-abala na buhayin ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa halip, nagpunta siya para sa isang direktang pag-atake. Ano? Lumitaw si Severin kay Taran sa isang kisap mata. Ang bilis lang halos mapaihi si Taran sa pantalon. Life After Prison. Kabanata 490. Hinigpitan ni Taran ang kanyang una bilang paghahanda sa pagharap kay Severin. Gayunpaman, masyadong mabilis si Severin, at bago pa man may hagis ni Taran ang kanyang suntok, hinawakan ni Severin ang kanyang kamao at hinayla ito ng malakas. Nakakaawang sigaw ni Taran. Naputol na ang braso niya. Ganyan kalakas si Severin. Sinundan ni Severin ng panibagong suntok sa dibdib ni Taran, na agad nagpalipad at bumangga sa huli laban sa ilang miyembro ng gang bago tuluyang bumagsak sa lupa. Si Mr. Taran ay patay na, sigaw ng isa sa mga miyembro ng gang sa nanginginig na boses. Ano? Hindi man lang ginamit ni Severin ang kanyang espiritual na enerhiya kaya ibig sabihin ay pinatay niya si Mr. Taran gamit ang purong lakas. Huminga ng malalim ang tatlong matanda nang makita ang nangyari. Sa sobrang takot nila ay nawala lahat ng kulay sa kanilang mukha. Gago. Ang batang ito ay dapat nasa antas na mas mataas kaysa sa isang Profound Master. Ang kanyang natamo ay dapat na nasa antas ng isang Warrior King. Sabi ng isang Grand Elder. Tama ka. Ang kakayahan ng batang ito ay higit na nalampasan ang kakayahan ng isang Profound Master. Ngunit paano ito posible? Bulalas ng isa pang Grand Elder, nagulat gaya ng iba. Ang antas ng isang Warrior King ay mas mataas kaysa sa isang Profound Master, at ang pagkakaroon ng ganoon ay mahirap makuha sa Riv Ursen. Hindi bababasa, walang sino man sa Blood Drinker Gang ang nakatagpo ng isa. Napangisi si Severin. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras, agad siyang sumugod at pinatay ang 3 sa Grand Elder sa isang suntok. Patayin sila. Tiyak na atin ang tagumpay. Mabuhay si Mr. Severin. Oo, puntahan mo sila. Kalokohan, ang sarap maghayganti. Lahat mula sa Moss Hall ay labis na nasa sabik. Matagal na silang sinipa ng Blood Drinker Gang at ngayon ay maaari na silang maglabas ng sarili nilang gamot. Pinatay ni Severin ang 2 pang Profound Master matapos niyang patayin ang 3 Grand Elder habang ang natitirang mga miyembro ng gang ay mabilis na tinapos ng mga tauhan ng Moss Hall. Ang tanging bagay na natitira upang gawin ngayon ay ang pagbagsak sa iba pang mga kuta. Sabi ni Mick, tiyak na tagumpay nila.
Pagkatapos ay ngumiti siya ng masaya kay Severin, at sinabi, Mr. Severin, hindi mo na kailangang sumama sa amin. Kami na ang bahala sa iba. Tiningnan niya ang oras at idinagdag. 4:00 na ng umaga. Mr. Severin, hayaan mo na si Candy na ibalik ka sa Moss Hall para makapagpahinga ka at bukas ay magdaraos ako ng piging para sa iyo. Maaari ka ring pumili ng anumang kayamanan na gusto mo. Gayunpaman, ikanaway ni Severin ang kanyang kamay, at sinabi, kailangan ko pang bumalik sa Brookbourne. Kumuha ka lang ng maghahatid sa akin pabalik, at magpapahinga ako sa kotse. Hindi. Masyadong gabi na. Mangyaring manatili sa Riversen. Ni hindi ka namin nabayaran sa pagtulong mo sa amin. Gulat na sabi ni Candy. Tama siya, Mr. Severin. Hindi ba dapat magkaroon tayo ng magandang pag-uusap sa isa't isa? Hindi inaasahan ni Mick na gustong umalis ni Severin ng ganoon kaga. Kung tutuusin, kakakilala pa lang niya sa Supreme Leader at gusto niya itong i-host. Napangiti si Severin. Hindi na kailangang maging masyadong formal. Magkaibigan tayong lahat dito. Ang mahalaga ay dadalawin ako ng War Chief, si Mr. Valerian at ang kanyang asawa sa tanghali. Magmumukha akong hindi magalang na host kung wala ako roon para tumanggap ng isang mahalagang lalaki na tulad niya. Pagkatapos, hinihimas niya ang sarili niyang katawan. Ha, amoy barbecue pa rin ang amoy ko. Paano ito? Babalik ako sa Moss Hall para maligo at magpalit ng damit. Pagkatapos ay maaari kang magpababa para ihatid ako pabalik sa Brookbourne.